Hello mga sir, Honda Beat naman yung ating bidyong gagawin ngayon. Dinala itong unit na to ay hindi na umaandar at tinanggal na rin natin yung kanyang play rings at ito troubleshoot natin. Ito yung kanyang problema. Ayan, walang panel pero goods naman yung battery. Ayan, kapag ganito yung naging problema ng motor ninyo mga sir, mas maganda ay step by step muna yung ating gagawin parang tulad nito mga sir. Dikit nyo yung gamit kayong test light, dikit nyo sa negative at i-test light nyo yung 25 ampere tapos 5 ampere naman yung dalawa. Diyan natin makikita kung may problema ba yung kanyang fuse or relay. Tapos natin sa kabila ay ililipat naman natin sa positive at yung mga 10 ampere naman yung ating tutusukin or i-test light. Ayan, lahat naman ay gumagana. I-test light muna natin lahat. Yan, gumagana naman siya. Ginagawa kasi natin ito mga sir para mapabilis yung ating gagawin. After natin ito ma-check at goods naman, ngayon ay ilalabas natin yung kanyang battery harness para marinisan natin yung kanyang mga wire or mga terminal. Tapos check din natin yung kanyang harness kung mayroon bang mga pinagdudugtong-dugtong na wire para maibalik natin sa pinaka-original at mabalutan din natin. Example natin to, mayroong mga nakatap na wire na kinuha sa susi. Tapos yung ginamit na wire, yun yung madaling mag-corrosion, madaling maputol. Yan, haba pa. Hindi natin alam kung saan dinugtong yan. Pero kinuha sa susi. Yan, gagawin natin ay tatanggalin natin yan. Babalik natin sa dati. Alam ko linis lang to. Lahat ng wire, check natin yan. Tapos, i-retape natin. Kakapalan natin yung balot. Example nyo, no? Diyan kinuha yung isang wire o dinugtong o tinap dyan. Tapos, yung wire na ginamit, yun, no? Corrosion. Kaya kung gagamit kayo ng wire, yung gamitin yung wire, yung yung talagang galing sa sa auto supply kasi mas makapal. At ang ginagamit ko dyan mga sir na wire, yung number 14 to 20 ganyan para mas makapal. Yan, tatanggalin natin to. Kinuha yan sa susi. Kinuha yung pinagdikit yung pula sa itim. Battery, tapos accessories, pinagdikit. Hanggang sa naputol-putol na yung wire, yun, doon na siya nag port connection na. Sample nito, parang ginawang carb. Yan, tatanggalin natin yan. Tapos i-retape natin. Mahaba ng wires ang kaya pinadaan yan. Naputol na lang. Tapos sa ilalim niya, may mga ngat na tulad nito. Kaya obligaduhin yung mga sir sa motor ninyo na every 1 year dapat pinapacheck nyo yung mga wire ninyo para sure ball. Mahirap na kasi pag bumiyahe kayo ng malayo tapos nasiraan kayo ng ganyan ay talagang magtutulak kayo niyan mga sir pauwi. Ilabas na natin yung kanyang wire at ito meron pa tayong nakitang isang wire na dinugtong. Siguro yung mga ganyang dilaw
ay galing sa mga two-way alarm ganyan. Diyan sila nagtap. Kinuha kasi yung wire na yan ay sa push start. Kaya tatanggalin natin yan. Ibabalik natin sa dati. Tapos siyempre pagka wire yung ginagalaw ninyo dyan at i-spray nyo itong kanyang fuse box, gumamit kayo ng contact cleaner. Lalo na yung ganyang itsura na talagang magkukorrosion na yung mga fuse relay. Ayan, kinakalawang na rin, masyado ng ma-corrosion. Gawin nyo dyan, lihain nyo, sprayan nyo ng contact cleaner. Dahil mura lang naman yung contact cleaner ng mga sir, kahit sa Shopee kayo bumili, makakabili kayo kagad yan. Sprayan nyo lang yan, hindi naman yan delikado sa ECU, hindi yan nakakasira. Yan, nilabas natin kasi nga ay i-retape natin yan. Bago natin siya i-retape, ayan, testing muna natin kung magpa-panel na. Okay, nag-panel na siya. Ibig sabihin, under na to. Si yung gamit, walang battery, hard starting po yan mga sir. O hindi mo siya mag-totally mapa-under. Ayan, ma-under na siya. Tapos susunod natin, babalutan na lang natin yung kanyang buong harness. Re-retake natin. Nangyari lang dito mga sir, nag-for connection dahil sa dami ng mga pinaglalagay na wire. Yun, doon siya nagsimula. Tapos sa katagalan din ng unit, kita nyo na may tsura na ng motor, medyo talagang may katagalan na. Ayan, tapos na tayong mag-retape sa kanyang harness. At ito, maandar na. Goods na. Yan yung pagkakabalot hanggang doon sa pinakailalim. Ayan. Kasi nilanggal natin yung kanyang main harness at niretape natin kasi maraming mga mga ngat-ngat or yung mga wire na pinagkakabit sa harness kasi delikado yun, may sira ECU dyan. After natin, ayan, i-break natin yung kanyang pairings. Tapos ayan, dinadiagnose natin kasi nga meron siyang error, TPS yung kanyang error. Siyempre, i-resin muna natin yan bago natin siya i-reset or i-factory reset. Sige. Nandiyan na si Tulito, no? Yan, kaya na kailangan natin i-resin yan. Dahil yan yung mga error, mga naunang error niyan. Okay. Tapos, reset natin. Ayan na. Para may adjust natin din yung kanyang minor kung bumababa yung minor or tumaas. Dapat hindi tataas ng 1.8 to 1.9 or hindi rin pwedeng bumaba ng 1.4, 1.2 ganyan kasi nga madaling masira yung ating block or yung connecting rod kapag mababa minor. Dapat saktong-sakto lang yan sa 1,500 plus 200. Dapat maglalaro lang sa 1.6, 1.7 ganyan to 1.5. Okay, set naman natin yung kanyang minor. Ayan, ibalik naman na lahat ng pairings. At ready na tong makauwi. Kaya dapat irregular nyong palinisan. Lalong lalo na kung alam nyong nagpalagay kayo ng MDL ay dapat ay malinisan. Lalong lalo na yung fuse.
Kasi iba na kasi yung mga motor ngayon 'pag FI.